Programang Kabayan, ngayon ay makakasama natin via Zoom ang Executive Director ng Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific at Asia Pacific. So, importante rin to dahil meron din silang involvement para dito sa Lunes, yung confirmation of charges dyan sa The Hague, no, ng International Criminal Court. Walang iba kundi si Jean Enriquez. Director Jean, si Danny Buenafeo sa Programang Kabayan. Magandang umaga po, Sir Danny Buenafe, at maraming salamat sa laging pagpapaunlak sa boses ng civil society. Yes, maraming salamat. At syempre marami nakatutok ngayon diyan sa Lunes. At although ang balita mukhang hindi naman nahaharap yung dating Pangulong Duterte, pero sa inyong hanay I'm sure ay marami rin kayo, 'di ba, kinakatawan din niyo yung ilang mga biktima naman ng mga somehow mga hinaras naman ng mga pulis na mga galing din dun sa mga hanay yung salaylayan yung mga marginalized. Tama ho ba, Director Jean? Tama po, no? Ang aming mga tinutulungan ay hindi lamang sa Luzon, sa mga lugar ng Tondo, Caloocan, Quezon City, kundi sa lugar din po ng Mindanao, at ang aming mga mula pa 2016, tinutulungan na po namin ang mga namatayan, hindi lamang po yung mga ginahasa ng pulis, kundi yung mga pinatay, meron ding pagtatangkang patayin at i-torture ng mga pulis dahil sa kautusan ng dating Pangulong Duterte. So pero kayo, Ma'am Jean, you're not really a lawyer, no? But you're just representing this group na Coalition Against Trafficking. Will you be part of that kasama rin kayo na pupunta rin ba sa The Hague for this purpose? Kaya po mahalaga yung tanong na kung kami ba'y abogado. Kasi kami po ay mayroong abogado. Ito po yung common legal representative of victims na pinapatanggal ng abogado o depensa ni dating Pangulong Duterte. At ito nga po ay sina attorneys Joel Butuyan, Gilbert Andres, pati na rin po yung case manager namin na si attorney Nicolene Arcaina. Sila po ang aming mga representante sa The Hague. Kaya hindi po makatarungan itong motion ng depensa na sila ay tanggalin dahil tinatanggalan nila kami ng boses. 10 ng mga kamag-anak ng mga pinatay. Bali, ang mangyayari sa confirmation of charges sa Lunes, Martes, tapos Huwebes at saka Biyernes yata yun. Ito ba magdidesisyon ng ICC kung pagbibigyan itong motion na to na i-disqualify ito sila Butuyan at saka sila Gilbert Andres? Magkakaroon ba ng ganun desisyon yan during that hearings? Dapat po bago mangyari ang 23, no? So dapat ngayon po ay mayroon ng desisyon. Kami naman po ay may malaking tiwala sa International Criminal Court dahil ikinapanalo na natin ang mga nakaraang mga desisyon. Tatlo na po ang talo ng kampo ni Duterte, no? Hindi sila pinahintulutan na i-postpone yung trial o sabihin na siya ay hindi fit for trial. Natalo rin sila doon sa usapin ng jurisdiction. At dinagdagan din po ang bilang ng mga biktima na pwedeng makalahok dito sa prosesong ito, at ngayon ay nasa 539 ang maaaring mag-participate sa proceedings. Dahil po dito, malaki ang tiwala namin na ang korteng ito ay victim-centered. Hindi nila pahihintulutan na nasa napakaikling panahon ay tatanggalin nila ang unequivocally ay pinili ng mga biktima. At ito po ay yung mga binanggit kong abogado. So for now, yung tatlo pa rin as is, nandyan. They will represent pa rin the victims, lalo na mukhang nanalo nga sa tatlong ang mga motions earlier filed by the defense. Di ba? Ngayon, That's right. They will represent pa rin. Nandyan pa rin sila Butuyan and Andres. Tama? That's right. Opo. Bilang walang desisyon na sila po ay tanggalin, sila po ay inappoint ng pre-trial chamber judges. Tama ba, Director G, na alam ko ay may mga ilan na rin ata mga kinatawa na mga biktima nandyan na sa The Hague or palipad today para mag-represent. So are you confirming na may mga ganun talaga na they will be given the chance to testify dito sa confirmation ng charges?
Opo, sa ganang amin lang po, dahil ang proseso, ang malaking bahagi ay pagdinig sa argumento ng prosecution, ganun din po ang aming representante, ang tinatawag na Common Legal Representative of Victims o CLRV, ay hindi pa mahalaga para sa aming mga biktima na pumunta muna doon. Mahaba rin po ang oras na ibinibigay sa depensa, isa pong patunay ito na talagang patas ang proseso ng International Criminal Court. Dahil ito po ay pre-trial, darating po yung panahon sa aktual na trial na ang amin pong mga biktima mismo ang pupunta sa dahig. So ngayon dito sa confirmation of charges, siyempre napaka-crucial nito. Kayo ho ba umaasa na kasi 'di ba pinalanganan na yung mga di ba? Yung mga co-perpetrators na mga malalaking pangalan na ay nagsalita na rin si dating Justice Secretary Aguirre, sila Senator Bongo. Kayo ho umaasa na ilalabas na rin yung arrest warrant for them para makasama ho doon sa paglilitis? Mahalaga pong ilinaw na yung pagpapangalan ay galing sa opisina ng prosecution. Kaya ito po ay kukumpirmahin ng korte, pero umaasa po kami na sana nga po ay mailabas ang warrant of arrest kahit sa mga co-perpetrators dahil marami pa po sila, lagpas po sa 8 na pinangalanan. At kaya po, wag pong maging kampante yung mga kakampi ng dating Pangulong Duterte na sila ay ligtas na dahil marami pa po ang posibleng mga co-perpetrators. Okay, so ang feeling nyo ho, pag sinabing co-perpetrators ay dapat ho isuko sila by way of asking ng gobyerno ito ang Interpol para mai-serve ang arrest warrant. Ganun ho ba ang paninindigan nyo rin? Opo, dahil tayo po ay may sariling batas din na itinataguyod ang international law at sa ngalan po ng batas na ito ay dapat po nagko-cooperate ang ating sariling estado. Kahit pa sa kasalukuyan ay hindi ito miyembro ng International Criminal Court. Okay. So, ano ho ba ang basa ninyo at siguro yung feedback na rin ho sa mga attorneys nyo, sila Butuyan at saka sila Gilbert Andres na madalas din natin naririnig ngayon. Once na matapos ho itong confirmation of charges, in a matter of time, tingin nyo ho ba lalo nang matutuloy na yung actual trial na posible ho magsimula kahit siguro in a matter of 2 months after this next week? Tama po kayo, sa loob po ng 2 buwan ay dapat na magdesisyon ang pre-trial chamber sa pagkumpirma ng mga sakdal laban sa dating Pangulong Duterte. Sana nga po ay mas malawak pa sa murder kasi marami po ang ginawa na crimes against humanity o mga acts na nakapaloob sa statutes ng Rome. Itong mga pagkilos ng dating Pangulong Duterte at 10 ng kanyang mga kakampi. Kaya umaasa po tayo na mas magiging malawak palagpas sa murder ang sakdal na ikukumpirma nitong pre-trial chamber. Okay, sige po. Nako, maraming salamat ho Director Jean sa oras na ibinigay ninyo dito sa ating programa.